Magandang hapon po sa ating mga kapatid na laging umaabang at sumusubaybay sa ating programa sa Facebook. No? Muli po, nandirito po tayo upang tunghayan yung mga salita ng ating Panginoon na nagbibigay buhay o pagkain ng ating mga kaluluwa. Kaya nga, dito po tayo upang muling pagnilay-nilayan po ito, no, mga kapatid. Pero bagong lahat, gusto ko pong batiin yung ating mga kapatid na nandirito po ngayon na nakaantabay sa programa natin sa Facebook. Una po, binabati po natin yung ating kapatid yan sa England, Sister Lisa. At sa Australia, Sister Annalyn. Ating mga kapatid sa United States, no? Sister Yvonne, Sister Flor de Rossi, at Sister Gracia, Mukmok, o sinong Titoy, siguro nakabalik na sa Iloilo, sa Pilipinas, o diyan pa rin kaya sa Australia, no? At ang ating mga kapatid sa Maynila, yung ating supervisor at kaibigan, si Bisor Rizaldi Balbin, si Kulot, no? Flores Buenicida, Sister Juby, ganon din si Sister Rini, Sister Marinil Ibag sa Amerika, ating mga kapatid sa Iloilo, no? Sa ating servant leader, Brother Edwin Daulo at kanyang may bahay, kanyang mga anak, ating mga kaibigan at brother and sisters in Christ and radio and television, no? At sa ating mga kapatid sa Hong Kong, sa Singapore, sa Malaysia, sa Oman, Saudi Arabia, kay ating kapatid Judy, at sa ating kapatid na si Lynn at saka si Lablab, no? Ating kumari dyan, no? Sa Saudi rin ata, Saudi. At ating mga kaibigan sa Bahrain. Ngayon online yung ating kapatid Sister Flor de Rossi. Sis, magandang hapon sa inyo, no? Magandang hapon sa iyo diyan sa Amerika, no? Sister Flor de Rossi kasi Sister Flor de Rossi isang frontliners din to, isang nurse sa Amerika. Naway ang pag-iingat ng Panginoon sa inyo, kapatid. Ang ating mga kapatid sa Mindanao, mga tiyahin natin, mga kaibigan, mga pinsan dyan sa inyong lahat, binabati ko kayo ng magandang hapon. At ganun din sa ating nanonood sa ating mga kapatid natin na nanonood sa YouTube, no? Sa ating programa sa YouTube. Salamat sa patuloy niyong pag-subscribe. Ganun din po sa ating mga kapatid sa Iloilo, no? Kay Sister Muna, sa Banati, lahat ng ating mga tiyahin dyan, mga pinsanin at saka mga pinsan at mga barangay opisyal, mga ating mayor, ating mga PNP. Ganun din mga kapatid natin sa Aklan, no? Mga kapatid natin dyan, kaday nung Rodi, nung Sulping, no? Kaday Mani, ganun din sa kanilang mga asawa, no? Sister Pinky, no? Simnang Bergie, kag-asawa ni nung Sulping, ganun din kay Steve Mardy, no? Ating mga pamangkin. Ganun din sa Canada, sa Saudi Arabia, sa ating pamangkin, isang frontliners din na nagtatrabaho din sa ospital, no? Kaya niyan, no? Naway ingatan tayo ng Panginoon.
ang pangako ng Panginoon pag tayo'y mananalig at manampalataya sa Kanya. Hindi niya po tayo pabayaan. No? Kaya malakas ang loob natin na nandyan si Lord, laging nakatunghay sa atin. Amen. Maramdaman po natin ang Kanyang protection, ang Kanyang mga biyaya na ating natatanggap pang araw-araw. Naramdaman natin sa ating mga puso na nandyan siya lagi sa atin. Amen. Sa ating mga tiyahin sa Mindanao, no, sinabi ko na, lahat kayo dyan, hindi ko man kayo mabati ng isa-isa. Para sa inyo, no, kahit sino sa inyo, kahit kayo lahat yan, para sa inyong lahat. Ating kapatid doon at pinsan din sa Amerika, si Sister Marinil Ibag. At doon sa Maynila, si asawa ng ating namayapa ng kasamahan sa trabaho dati, si Matibag, no? Sa kanyang misis na lagi rin na sumusubaybay at nanonood sa ating programa. Magandang hapon sa inyong lahat, magandang umaga sa Pilipinas. No? Kaya ganun din, binabati rin pala natin yung ating mga kaluluha, lulo, tiyuhin, mga pinsan, sikan kasin, lahat sa insayawan. Sa Dilapas, sa ating mga kabarangay, sa ating barangay captain, mga kagawad, mga tanod natin dyan, mga kamag-anak natin dyan. Amen. Kina Tita Ninit at Nini Christy, mga pinsan natin. Ganon din sa ating mga kaibigan, no? Lahat kayo dyan sa Barangay Dilapas. Hindi ba natin mabanggit, pero nakikita nyo yung inyong kabarangay dito at kamag-anak, no? Nandito naman po tayo. Kaya bago po tayo mag-umpisa, manalangin po muna tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos at mapagpalang Ama, salamat po sa araw na ito. Sa kalakasan, sa buhay, at sa mga biyayang walang humpay na iyong pinagkaloob sa aming lahat ng mga magkakapatid na nananalig at nanampalataya sa iyo. Salamat sa iyong paggabay. Salamat sa iyong pagtipon sa amin ngayon sa programang ito. Nawa loobin mo na lahat na nanonood sa programang ito, Panginoon, ay iyong basbasan at pagpalain anuman ang kanilang mga mithiin sa buhay. Loobin mo, Panginoon, na ingatan sila sa anumang sakuna o sakit at karamdaman o maging COVID-19. Ingatan mo kami, Panginoon, sapagkat sinabi mo, anuman ang hingi namin sa Ama, in Jesus' name, ay iyong ipagkaloob sa amin. O sa 2 o 3 nagkatipon at nagkaisa sa panalangin, iyong ipagkaloob sa amin anuman ang aming kailangan at mithiin. Kaya po, ang iyong salita ay siyang katotohanan at nananalig po kami sa iyo. At tanggap na po namin anuman ang aming kahilingan in your name, in Jesus' mighty name. Amen and amen. The Lord, He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Holy, you are holy, King of kings, Lord of lords, you are holy. Holy, you are holy, King of kings,
Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Lift up your hands to the coming King. Bow before Him and adore Him, sing to His majesty. Let our praises be pure and holy. Give Him glory to the King of Kings. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy words is a lamp unto my feet and a light unto my path. Shalarahim Larabay Shankariya Christi. Glory to you, Lord, Heavenly Father. We thank you, we worship you. We give you thanks. Hallelujah. Mga kapatid, yung gospel reading natin ngayon ay mula sa sinulatan ni San Juan, chapter 19. Pero umpisa natin 17. Chapter 17 up to 27. Si Jesus ang muling pagkabuhay. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nailibing si Lazaro. May 3 kilometro ang layo sa Jerusalem, sa Betania, at marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon, ibibigay sa iyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya ay mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako
ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamamatay ay muling mabubuhay. At ang sinumang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa iyo, kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Be it unto me according to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that set us free, according to your word, so be it unto me. Purihin natin ang Panginoon. Sa ating tinunghayan ngayon ay nakikita po natin yung istorya ng buhay ni Lazaro, kung paano ito muling nabuhay, na 4 na araw na namatay. No? Mga kapatid, tandaan po natin na sa 4 na araw na yan, yung isang tao pag namatay, mabaho na yun eh. No? Kasi noong araw, hindi pa uso naman ata yung tulad sa atin na nilalagyan ng formalin o tawag nila ginabalsamar sa Ilonggo, iwan ko sa Tagalog, no? No, balsamar. So, Spanish. So, ang 4 na araw, pag namatay yung isang tao, ay mabaho na. No? At lalo na, si Lazaro, hindi naman ang tao mamatay kung walang sakit at karamdaman. No? Saka, istorya kasi ni Lazaro, hindi naman siya namatay na mayroong aksidente o ano, kundi namatay siya dahil sa, siguro, sa sakit at karamdaman dahil wala namang istorya. No, wala namang tayong nabasa kung anong ikinamatay ni Lazaro. Na hulog ba sa kahoy o na anong nangyari? Pero ang nakalagay dito, namatay at 4 na araw, no, nailibing. So, dito mo makikita sa istorya na to, sa story na ito, na totoo nga ang tao ay muling mabubuhay. Amen? Totoo nga. At ang pamaraan kung paano tayo mabubuhay, walang iba, kundi yung manalig po tayo at manampalataya kay Jesus. No? Kaya pala sinabi ng banal na salita, no? I am the way, the truth, and the life. Kasi siya, si Jesus, yung daan, ang katotohanan. No? Sa Kanya matagpuan yung katotohanan. Pag sinabi ni Jesus, katotohanan ito. At siya din ang daan at ang buhay. Kaya pala yun ang sinabi ng banal na salita, no? Na siya ang katotohanan sapagkat hindi matagpuan sa Kanya ang kasinungalingan. Ano man ang sabihin niya, ito po'y mangyayari at totoo. Tulad ng sinabi ni Jesus, na ako ang buhay. Amen? Ang sino man nananalig sa akin ay hindi mamamatay. At ang namamatay na nananalig sa akin ay muling mabuhay. So pinatutunayan ito ni Jesus. No? Kasi si Lazaro, kung itatanong ninyo, kaibigan ni Jesus. Hindi man nasulat sa Biblia ang kasaysayan nito, pero ito po'y sinabing kaibigan. So,
si Jesus nga nakipagkwentuhan sa hindi niya kaibigan eh. Amen? At ang sinasabi ni Jesus tungkol sa kaligtasan at ipinakilala niya na siya ang buhay. Siya ang pintuan at ang katotohanan. So sa hindi niya kaibigan, na-share niya ito, sa kaibigan niya pa kaya. Kaya si Lazaro namatay na nananalig kay Jesus. Amen? Nananalig kay Jesus. So dito, makikita po natin na kung anong sinabi ni Jesus ay mangyayari. Kung anong pasya niya o anong kalooban ni Jesus. At ganun nga ang nangyari sa buhay ni Lazaro na 4 na araw na napatay, nilagay na doon sa kanyang libingan. No? Pero si Marta, si Maria, ang sabi dito ni Maria, no? Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw na nakalibing si Lazaro. May 3 kilometro ang layo sa Jerusalem, sa Bitania, at marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. So ganito nga nangyayari kahit sa atin, pag may namatay, mayroon tayong tinatawag na nakikiramay po tayo ng ilang gabi doon sa upang aliwin sila. Kung sa atin sa Ilonggo, yung tinatawag may bilasyon, no? Bilasyon, Spanish pa rin yung bilasyon. No? Mayroon po tayong bilasyon. O ibig sabihin, araw na kung saan pumunta tayo doon sa mga namimighati dahil sa kanilang mahal sa buhay na pumanaw upang sila'y aliwin. Ito pala'y akala natin sa atin lang tradisyon sa Pilipinas. No? Pero tingnan po natin, kahit pala sa kapanahunan ng ating Panginoong Hesukristo, may bilasyon din. Amen? Mayroon din nakikiramay. Kaya nga ang mga Hudyo pumunta doon upang makikiramay dahil namatayan sila ng mahal sa buhay, kapatid ni Marta at ni Maria, si Lazaro na namatay. So dito mo makikita na yung sa atin ng mga Katoliko, sinusunod talaga natin kung anong aral ni Jesus at galing sa history o sa mga tradisyon na hindi lang akala natin yung sinusunod natin dito sa Pilipinas o saan man na nakikiramay po tayo. Noon pa man pala, maging ang mga Hudyo sa kapanahunan ni Jesus, ganun na pala ang tradisyon na pagka mayroong namatay sa kanilang mga kamag-anak, mahal sa buhay, sila po ay pinupuntahan at inaaliw ng mga kamag-anak o ng mga kababayan. So nakikita po natin na tayong mga Katoliko, ay mayroong ganyang tradisyon. No? Mayroong ganyang tradisyon. So ganun nga ang nangyari habang inaaliw ng mga Hudyo si Marta at si Maria dahil sa pagkawala ng kanilang kapatid, pumunta si Jesus doon. No? Pumunta doon. At ang sabi dito, nang marinig ni Marta na dumarating sa Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Amen. Kung nandirito ka sana, hindi namatay yung aking kapatid. Ano naman ang tanong? Ano naman ang sagot ni Jesus? Ngunit nalalaman kong sagot ni Marta. Ngunit nalalaman kong kahit ngayoy ibibigay sa iyo ng Diyos ang anumang hingiin ninyo sa Kanya. So, dito ang kasagutan ni Marta parang may tiwala siya kay Jesus eh. Kahit ngayon, imposible na mangyari yung sa paniniwala ng mga tao o kahit sa atin man, no? Na 4 na araw, mabaho na, bulok na, amen? Namatay na. Pero yung paniniwala ni Marta, hindi nawala. Nasabi niya, pero alam ko, kahit ngayon,
No? Anuman ang hingin mo ay mangyayari ito. Amen. Parang mga imposibleng bagay na yan eh. Amen. Ka-imposible na. Pero kung mayroon po tayong pananalig at panampalataya, yung mga imposibleng bagay, mangyayari ito. Amen. Imposible, bakit ko sinasabing imposible? Sapagkat 4 na araw patay na. Mayroong 24 hours. Amen. Na muling nabuhay. No? Alam ng mga kapatid natin yan sa iba dyan, mga basta wala pang isang araw namatay, wala ng pulse beat, no? Wala ng pintig yung puso. Isang araw namatay. Pero habang hindi pa naibalsama, no? Hindi pa na alisan ng dugo, hindi pa na dala sa punerarya, hindi pa nadala sa funeral homes upang ibalsama, kung minsan nabubuhay kahit namatay na ng 24 hours. Pero dito sa nangyaring ito, biruin ninyo, 4 na araw na. Amen. Pero anong klaseng paniniwala mayroon si Marta? Alam ko, Panginoon, na ngayon, sabi niya, anuman ang hingin mo ay mangyayari. So parang, ano ba ang aral na nakita po natin dito? No? Na pag tayo po'y may pananalig tulad ganyan, ng ganyan, na manalig po tayong hindi tayo nagdududa. No? Hindi po tayo nag-alinlangan. Ito po ay mangyayari sa buhay natin. Lalo kung mayroon tayong paniniwala kay Jesus. Amen. Pero ito po ay mangyayari lamang sa mga taong palagay natin namumuhay ayon sa aral at turo ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, ang buhay niya ay naisunod sa pamantayan ng Panginoong Hesukristo. Itanong niyo bakit? Bakit, Brad? Sapagkat, kung tayo po'y nananalig at nanampalataya kay Jesus, takot po tayo gumawa ng masama. Sapagkat alam po natin na laging nakatunghay ang ating Panginoong Hesukristo sa atin. At dahil nakatuon yung kanyang mata, alam natin na pag gumawa tayo ng masama, magagalit siya sa atin. Amen po ba? So, kaya nga, ang may pananalig at panampalataya kay Jesus, hindi natin maibitar na makagawa ng mga hindi sinasadyang kasalanan. Sapagkat nasa Biblia naman yan, habang nandirito po tayo sa daigdig na ito, walang perpekto. Pero ang sabi ng Panginoon, pag nagbalik loob tayo sa Kanya, na may kababaang loob, siya po ay magpapatawad sa ating mga kasalanan. Lalo na po sa atin ng mga Katoliko na mayroong sacrament of confession. Anytime makapunta tayo sa simbahan. Balikan ko po yung aral na ipinakita dito na ang sabi ni Maria, kahit ngayon alam ko na pakinggan ka, ngunit ngayon nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa iyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Amen. Ngayon, parang may aral dito, nakikita natin na ang banal na salita ng Panginoon ay ito po ay nagtuturo sa atin kung paano po tayo makatanggap ng mga imposibleng bagay. Amen. Sasabihin natin kay Jesus, mayroon po tayo mga hinihiling. No? Hinihiling sa Kanya. Yung ating pagtitiwala, sabihin natin, kahit ngayon, alam ko na walang bagay na hihingiin ako sa Diyos na hindi niya ipinagkaloob. No? Walang bagay na hihingiin ako kay Jesus na hindi niya kayang gawin at ipagkaloob sa akin. At kung hindi ka magdududa, no, hindi ka mag-alinlangan, yan po ay mangyayari sa buhay mo, sa buhay ko, at sa buhay lahat ng mga Kristiyano. Amen. Kaya pala, mayroong mga lumpo, naka-wheelchair, ay tumatayo sa wheelchair.
sapagkat mayroon siyang pananalig at panampalataya na anuman ang hingiin nito kay Jesus ay kayang ipagkaloob sa kanya. Kaya pag sinabi ng isang preacher na may pananalig at panampalataya, na tumayo ka, ilisanin mo ang iyong wheelchair, tumayo ka in the name of Jesus at nakatayo. At sabihin ng isang naghahayag ng salita ng Diyos, ikaw, masamang espiritu, umalis ka diyan in the name of Jesus na walang pag-alinlangan. Ang masamang espiritu ay lilisan sa taong yan. Ano ang ating kapangyarihan sa sarili natin? Wala. Bakit nagaganap ito sa atin? Sapagkat nananalig po tayo na walang alinlangan sa ating Panginoong Hesukristo. At sa pamagitan noon, ang Diyos ang nagsalita, I am the way, the truth, and the life. Ako ang katotohanan. Kailanman hindi matagpuan sa Kanya ang kasinungalingan. Kaya pag sinabi ni Jesus, amen, mangyayari ito. Ngayon, dahil sinabi niya na sino man ang inaalihan ng masamang espiritu ay palalayasin ninyong masamang espiritu. Pagalingin ninyo yung mga may sakit at karamdaman. Patayuin yung mga lumpo. No? May yung mga patay, bubuhayin ninyo. Bakit niya sinabi? Sapagkat walang imposible sa Diyos at mangyayari yan kahit kanino. Basta manalig po tayo at manampalataya na sa Diyos walang imposible. At ganon ang nangyari sa buhay ni Marta. Panginoon, alam ko, kahit ngayon, 4 na araw nang patay yung aking kapatid. Pero alam ko, kahit ngayon, anuman ang hingiin mo, mangyayari ito. At anong nangyari? Hello? Anong nangyari? Patuloy po tayo mga ginigiliw kong kapatid. Ngunit nalalaman kong kung kahit ngayon ibibigay sa iyo ng Diyos ang anumang hingiin ninyo sa Kanya, muling mabubuhay ang iyong kapatid. Sabi ni Jesus. Wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya ay muling mabuhay uli sa huling araw. So dito mayroong tayo kunting ibig sabihin, ang pagkaalam ni Marta na mabubuhay ang lahat ng tao pagwakas ng panahon, yung muling pagparito ni Jesus, yung wakas ng panahon. Kasi sa ating mga panalangin, di ba, sabi doon, no? Si Jesus ay muling paparito sa wakas ng panahon upang i-judge yung mga buhay at ang mga patay. No? Pagdating ng takdang araw na yan. So, diyan pumapasok yung pagkaalam ni Marta na sa araw na yon, yun pa mabubuhay ang lahat na mga namatay. Pero sabi ni Jesus, ngayon mabubuhay ang iyong kapatid. Amen? Itong sabi ni Jesus. Sinasabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Amen? Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamamatay ay muling mabubuhay. Amen? Kaya pala, kung hindi po tayo manalig kay Jesus, wala po tayong buhay. Hindi po tayo magkaroon ng buhay. Bakit? Isang tanong na naman ito sa atin. No? Pag sinabi kasing pag itinapon ang isang tao sa impyerno, yan ang tinatawag na ikalawang kamatayan. Pag namatay ang tao sa impyerno, pupunta, ihahagis sa apoy ng impyerno, yan po ang tawag ng pangalawang kamatayan. Ang unang kamatayan, yung kamatayan natin dito sa laman.
Pero yung kamatayan ng kaluluwa, hindi ito ibig sabihin na patay yung kaluluwa, kundi buhay ang kaluluwa, pero itatapon sa apoy ng impyerno, tinatawag din ito na kamatayan. Kaya nga, ang sabi ng banal na salita ng Panginoon na ating tinunghayan, sabi dito ni Jesus, ako ang buhay. Ang nananalig sa akin ay hindi na mamamatay. Amen? Hindi mamatay. Ibig sabihin na kung sino man ang namumuhay ayon sa turo ni Jesus, ayon sa pananalig at panampalataya kay Jesus, hindi na siya mamamatay. Anong ibig sabihin na hindi na mamatay? Sapagkat pag siya'y namatay sa ikalawang kamatayan, hindi siya pupunta sa impyerno, kundi ang kanyang kaluluwa ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Amen? Magmamana ng buhay na walang hanggan. Paano ang namatay? Ang sabi ni Jesus dito, ako ang muling pagkabuhay. Ang sino man nananalig sa akin at nanampalataya ay hindi mamamatay. Hindi niya tinitingnan dito ang katawan nating laman, kundi yung ating mga kaluluwa. Amen? Yung ating mga kaluluwa. Buhay tayo sa kaluluwa. Bakit itanong ninyo mga ginigiliw kong mga taga-subaybay, mga kapatid, minamahal kong kapatid, baka sabihin ninyo, bakit si Lolo, si Lola, ang pinsan ko, matagal na namatay yun. Bakit nananalig naman, nagsisimba naman? Bakit hindi naman nabubuhay, nananalig naman kay Jesus? Tumatanggap naman ng communion. Hindi po ang interpretation dito, hindi yung salaman, kundi sa ating mga kaluluwa. Ang ating kaluluwa, nananalig at nanampalataya tayo kay Jesus, hindi ito mamamatay. Hindi ito pabayaan ni Jesus na parusahan doon sa impyerno. Bagkos ang nananalig at nanampalataya kay Jesus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya yan po natin nakikita na sino man ang kumain ng aking laman sa pamagitan ng tinapay ay may buhay at uminom ng aking dugo. No? Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sino mang hindi kumain at uminom ng aking dugo ay walang buhay sa kanya. Amen. Hindi siya mabubuhay. Kaya pala sinabi ni Jesus yon, amen, dahil ang pananalig at panampalataya at pagtanggap kay Jesus ay siyang nagbibigay buhay sa atin. Amen. At sinabi ni Jesus, ang sino man namamatay, nananalig at nanampalataya sa Kanya, amen, ang sino man namatay at nananalig sa Kanya ay muling mabuhay. Basahin nga natin mga kapatid. Sinabi naman na Jesus, akong muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamamatay ay muling mabubuhay. Amen. Ang nananalig sa akin kahit mamamatay ay siya'y muling mabuhay. Amen. Anong ibig dito sabihin? Na mamatay man ang laman natin, itong katawan natin, ang physical na katawan natin, mamatay man ito, pero yung ating kaluluwa ay hindi. Amen? Hindi. Kaya yung ating mga kaluluwa, ito ay muling mabuhay ayon sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Patuloy po tayo. Dito po sa 26, at sinumang nabubuhay na nanalig sa akin ay hindi mamatay kailanman. Pinaniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot ni Marta. Sagot niya, nananalig ako sa iyo, kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Biruin po natin. Si Marta ay nakapagsalita nito kay Jesus na parang alam niya na si Jesus ang inaasahan na paparito sa sanlibutan. Bakit? Bakit alam ni Marta? Siguro, no? Kasi sa libro ng mga propeta, bagaman wala pa man si Jesus,
Sinasabi na ito ni Propeta Isaias. Napaparito ang anak ng Diyos. At pinaniwalaan niya yun. Importante kasi ito eh. No? Kasi pag hindi tayo naniwala na si Jesus ay pumarito sa daigdig, na siya ang ipinangako ng Ama upang tayo'y iligtas sa ating mga kasalanan, pag hindi po tayo nanalig at nanampalataya diyan, wala po tayong kaligtasan. Sapagkat ang magmamana lang ng buhay na walang hanggan, ang mabubuhay lang yung mga tao na may pananalig at panampalataya kay Jesus. Yung hindi nananalig at nanampalataya kay Jesus, walang buhay sapagkat si Jesus lamang ang nagbibigay buhay sa atin. Amen. Hallelujah. So ganyan ang nangyari kay Marta. No? Pinaniwalaan niya maging sa mga sulat ng mga propeta at nung naganap sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nakapagsalita siya sa ating Panginoong Hesukristo na ganitong sinasabi yan, nananalig ako sa iyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Ito po'y inaasahan na. Amen. Bakit inaasahan? Inaasahan na napaparito sa sanlibutan. Wala pa man si Jesus, ang mga Hudyo ay umaasa na dahil sa mga salita ng mga propeta, si Jesus ay paparito upang iligtas po tayo sa ating mga ginawang kasalanan upang tayo po ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Inaasahan na. Ibig sabihin, pag magsabi tayong inaasahan, wala pa naman eh. Amen? Inaasahan. Parang nananalig na po tayo. Inaasahan. Ang katumbas na kahulugan nito, inaasahan ay parang pananalig. Amen? Parang pananalig. May pananalig na. Sinabing, siyang inaasahan na paparito. Ibig sabihin, yung inaasahan na paparito, wala pa naman noon. Inaasahan pa lang na paparito. Pero anong ginawa ni Marta? Siya po'y nananalig. Tandaan po natin, hindi lahat ng Hudyo ay nananalig kay Jesus. Sa Israel. Dahil kung nananalig sila at nanampalataya kay Jesus, hindi sana nila ipinako sa cross ang ating tagapagligtas. Amen? So dahil hindi sila naniwala, kaya nangyari, akala nila impostor. Pero ibahin natin si Marta at saka si Maria. No? Dahil sila po ay may nalalaman sa mga hula na mga propita, bagaman hindi pa ito nangyari, pero inaasahan na nila na si Jesus, siya ang inaasahan na paparito. Amen? Siyang inaasahan. Nananalig ako sa inyo, kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Amen. Sana maging ganito po tayo. Kung paano si Marta at si Maria ay nanalig sa Diyos. At paano binuhay ni Jesus si Lazaro na 4 na araw na namatay. Ay magkaroon po tayo ng isang pangunawa na kung tayo'y magpatuloy hanggang sa wakas, maging anuman ang mga pagsubok sa ating buhay, pero wag po tayong panghinaan ng loob. Kasi nakita na po natin ang ebidensya at ang katotohanan na talagang si Jesus lamang ang makapagbigay sa atin ng buhay. Si Lazaro
ay muling nabuhay. At kung paano siya muling nabuhay, tayo rin ay mabubuhay. Noong namatay si Jesus, 3 araw muling nabuhay si Jesus at nakita ng mahigit 500 na mga tao ang nakakitang si Jesus dahan-dahan ay umakyat. Papunta sa langit sa kalawakan. At ang iniwan ni Jesus na salita ay ganito, ako ay muling babalik. Amen. Ngayon, hindi pa si Jesus bumalik. Pero tayo'y naniniwala na kung anong mga salita na iniwan ni Jesus ay mangyayari ito. Noon, si Jesus wala pa rito sa daigdig. Siya pa ang inaasahang paparito ang anak ng Diyos. Pero anong nangyari? Naganap ito at binuhay niya si Lazaro. Ngayon, si Jesus namatay, umakyat sa langit at nag-iwan ng salita na siya'y muling paparito. Bagaman wala pa siya ngayon, pero sapagkat sinabi ito ng banal na salita ng Diyos, ito po'y mangyayari at si Jesus ay muling paparito sa daigdig na ito. At sa araw na yan, malalaman po natin ang salita ni Jesus ay hindi napasubalian na salita, kundi ito po'y katotohanan. Ito po'y mangyayari. At dahil yan ang mangyayari sa wakas ng panahon, dapat ito po'y magbigay sa atin ng katatagan, pananalig at panampalataya upang hindi po tayo manglupaypay, hindi po tayo matatakot. Bagkus, ilagay po natin sa ating puso na kung manatili po tayo hanggang wakas, makakamtan po natin itong pangako ni Jesus sa atin. Amen. At walang makakakuha, ng buhay natin kung hindi kalooban ni Jesus. At kung kalooban niya ito, isa lang ang pangako ni Jesus. Ang nananalig at nanampalataya sa Kanya ay muling mabuhay. Amen. At kanino yan? Sinabi, sa atin lahat na mga nananalig at nanampalataya sa Kanya. Amen. Isang kanta, kapatid. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus Christ. Of your presence, we
Purihin natin ang Panginoon. Mga kapatid, no? Sa maiksing talatang ating tinunghayan, alam ko po na nakapagbigay ito ng inspirasyon sa atin na lalo tayong mabigyan ng pag-asa, na lalo tayong maging matapang sa pagharap sa mga pagsubok sa mundong ito. Sapagkat alam po natin na nandyan si Jesus at walang imposible sa Kanya. Amen. Walang imposible sa Kanya. At walang hindi mapangyayari kay Jesus. Amen. Gusto ko lang po balikan. Alam ko na sa daigdig na ito, tayong lahat ay dumaranas minsan ng iba't ibang klaseng pagsubok. Pero alam ko na hindi po tayo pabayaan ng ating Panginoon. Tandaan po natin ang pangako ni Jesus. Ang sino man na nananalig at nanampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiya-siya. Si Jesus ay nangako nito na magkaroon po tayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Ang tao kasi na mayroong pananalig at panampalataya sa kanyang puso kay Jesus ay nagkakaroon siya ng kapayapaan at satisfaction sa buhay. Kahit anong mayroon siya, ay hindi na siya naghahanap pa. Mayroon siyang satisfaction kung anong mayroon siya sa araw na iyan. Sapagkat alam niya na hindi siya pababayaan ni Jesus. At alam niya na kung darating man ang araw na siya ay magwakas na sa daigdig na ito, siya po ay bibigyan ng buhay na walang hanggan ni Jesus. At tandaan po natin ang inilaan ng Diyos sa atin, isang buhay na kung saan wala na po tayong hahanapin pa. Kailan yan mangyayari? Ang simula niyan, dito pa lang sa lupa, kung tayo'y nananalig at nanampalataya kay Jesus, mayroon na po tayong buhay na ganap at kasiya-siya. Pero tandaan natin, habang lumalapit po tayo kay Jesus, ito ang ayaw ng masamang espiritu. Kaya huwag kayong magpanghinaan ng loob. Sa sandali ng mga pagsubok sa buhay, tandaan po natin na nandyan si Jesus upang tayo'y tulungan sa anumang dinaranas natin na pagsubok sa buhay. Wala pang masama na nagtagumpay laban sa mabuti. Sapagkat tinalo na ni Jesus ang kasamaan, tinalo na ni Jesus ang kamatayan. Si Jesus muling nabuhay. Kung paano siya muling nabuhay, ang lahat na nananalig sa Kanya at nanampalataya ay magkaroon din ng buhay na walang hanggan. Amen. Walang anak ng Diyos na lugmok. Walang anak ng Diyos na talunan. Walang anak ng Diyos na nagpatiwakal. Subukin man ang anak ng Diyos, ito po ay laging kumakapit kay Jesus. At kung hindi ka na kaya ng masamang espiritu, subukin, iwan ka na niya.
Kaya magpakatatag kayo mga kapatid. Basahin po ninyo ang Episo 6:12. Tagumpay na po tayo. Bagaman nandyan yung pagsubok, pero hindi po tayo pabayaan ni Jesus. Bagaman sinusubok tayo ng masamang espiritu, pero hindi po tayo pinabayaan ni Jesus. Hallelujah. Mga kapatid, bago po tayo magtapos, manalangin po tayo. Dito po ating mga kapatid, Sister Kini, si Brad J. Uy. Manalangin po tayo pagkatapos ng ating preaching na ito. Amen. Hallelujah. Pagkatapos ng isang kanta, amen. Pagkatapos ng isang kanta, manalangin po tayo. Isang kanta, kapatid. Rahim na rabay siyang Kaya Kristi. Pinupuri ka namin. Father God, pinasasalamatan ka namin. Alam po namin nang dirito ka po sa aming kalagitnaan. Alam po namin na ang iyong salita ay siyang katotohanan at siyang buhay. Alam po namin na sa 2 o 3 na nagkaisa sa panalangin
anuman ang mithiin po namin ay iyong ipinagkaloob sa amin. Panginoon, alam po namin ang banal na salita ay iyong salita. Ang Biblia ay iyong salita. At ito po'y napatutunayan. Maraming mga lumpo ang nakatayo. Maraming mga bulag ang nakakakita. Maraming patay na muling nabuhay. Panginoon, mangyayari ngayon sa amin. Ikaw po ay mapapagaling sa aming kapatid na nandyan sa nakasubaybay sa amin. Maging anuman ang kanilang sakit at karamdaman, Panginoon. Father God, I ask you in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, receive the complete healing and deliverance. Be filled by the Holy Spirit. Receive the peace, love, and joy in the name of Jesus. And receive the complete healing and deliverance in the name of Jesus. Be free. Be free in the name of Jesus. Tanggapin mo ang kagalingan, kapatid. Tanggapin mo ang himala. Tanggapin mo ang pagpapala. Tanggapin mo ang kasagutan sa iyong mga mithiin sa buhay. In the name of Jesus. In the name of Jesus. At tinatalian ko lahat ng masamang espiritu na siyang gumagawa ng hindi ka nais-nais sa buhay ng aking mga kapatid na nakasubaybay ngayon. Father God, I standing upon your words na anuman ang hingin po namin in the name of your Son Jesus Christ will be granted. Kaya ngayon, Panginoon, hinihiling po namin. Sinabi mo, humayo kayo sa buong daigdig at lahat ng masamang espiritu ay inyong papalisin. Kaya tinatalian kong lahat ng masamang espiritu na umuusig at nagbibigay ng sakit at karamdaman sa aking mga kapatid na nanonood ngayon. I command you, I rebuke you in the name of Jesus. Lisanin mo ang aking mga kapatid ngayon din. Right now, receive the deliverance in the name of Jesus. Tanggapin mong pagpapalaya. At Diyos, Satan, wala ka ng kapangyarihan sa kanila. Ngayon din, inuutosan kita, lahat ng iyong kampon, at ikaw ay tinatalian ko at pinapalayas at pinapalabas sa kanilang mga katawan ngayon din. I command you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Out right now! Out right now! Out right now! In the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive the complete healing and deliverance and be free. Be healed. Be healed. Be healed. Thank you, Father God. Thank you, God. Salamat, O Panginoon. Salamat sa iyong pagpagaling. Ngayon, nadarama ninyo ang kapayapaan, mga kapatid. Alam ko ang kapayapaan nandyan sa inyo ngayon. Pasalamatan ninyo ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Syalarahim larabay siyang kariya Kristi. Hallelujah. Thank you. Para sa ating mga kapatid dito sa Canada na hindi natin nabati, Sister Kini nandyan at sa lahat ng ating mga kapatid dito sa Canada. No? Nabati ko na yung ating mga kapatid kanina sa ibang dako ng mundo dito sa Canada. Sister Kini nandyan ngayon. Sister Mercedes, Sister Mitch, Sister Tata, Sister Annalisa, Sister Shara, at lahat ng mga brothers and sisters natin na hindi ko man mabanggit, no? Lahat. Amen. Sharahim larabay. Salamat sa Panginoon. For God be the glory. Panginoon, sa iyo lamang ang kapurihan magpakailanman in the name of Jesus. The name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Oh, I love you with the love of the Lord, mga kapatid. Hanggang sa muli. Amen. Hallelujah. Hanggang sa muli. Salamat sa nag-subscribe po sa ating YouTube channel. Salamat sa inyo, mga kapatid.
Hanggang sa muli. Bye-bye. Itong inyong kapatid, Brother Nelson.